Baka babawasan pa yung load mo. Baka data pa yung ginagamit niya. Mauubos yung charge na battery niya. Babawasan yung load mo. Nakapagtataka pa, siya pa yung unang-unang nagko-comment. Baka baka addict na sa papanood sa akin. Siguro siguro, pagka siguro hindi napapanood yung vlog mo, hinahanap. Pag nakikita naman, naiinis. Para yung naglilihi, ganun Ganun. Naglilihi, pagka di nakikita na paglilihan, hanap na hanap. Pag nakita naman ni asar-asar. Siya rin yung nag-comment na natural lang mamulak na kakalamansi, tag-araw Okay. Pag ika natumigan, tag-araw Okay nga mamulaklak. Huwag mo alagaan. Tingnan ko yung bulaklak na yun Bakit ako magbuko? Sige, subukan mo. Huwag mo alagaan. Tinan mo naman ako magtutuloy siya. Wala sabog ng abono. Magtutuloy yung bulaklak. Magtanong ka kay Agri Juan. Yung iyon Kumusta na po kayo mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber na patuloy na tumututok. Ito pong ating pong vlog. Siyempre, pati na rin po doon sa ating mga suki na naghahanap po ng kaalaman ukol po sa pag-aalaga po ng kalamansi. Shoutout din po natin mga katribya po yung ating isang kung saan ay suki na po nating laging nanonood ng ating pong vlog. Sabi niya, wala naman ako natututunan kay Katribya doon sa pinapanood niya pong vlog. Ganun palang wala ka palang pinapanood, wala ka palang natututunan. Bakit nagsusumiksik ka pa rito sa ating channel para ikaw manood? Sabagay, okay lang din yan dahil dagdag views ka rin dito sa ating channel. Sa totoo lang, kung minsan talaga meron tayo ibang mga kababayan na nag-aalaga ng kalamansi, nasasapawan po yung kanilang kaalaman ukol po doon sa pag-aalaga. Yun lang ang totoo nun. Kaya meron talaga, hindi nawawala talaga po yung minsan yung talagang pagkainggit. Kaya ang hanap na lang po sa atin ko minsan makakita lang siya po ng butas, makakita po siya na maipupuntos. Kaya mas nauna pa siyang nakatutok doon po sa ating pong vlog. Kaya yun po ang ating pong masasabi doon sa nag-comment na wala ro natututunan po sa atin. Nakapagtataka naman, wala ka natututunan pero panood ka ng panood. Ano yung hinahabol mo? Ano yung hinahanap mo? Bakit ka pa nagtsatsaga po kapapunod po sa ating pong channel? Ano ibig sabihin? May napupulot ka, meron kang nakikitang kakaiba doon sa iyong pinapanood. Kaya yun po ang masasabi natin doon po sa ating po mga ka-farmers. Ay nasa kalayaan naman po ng ating mga kababayan kung maniwala po sa atin. Hindi sila maniwala. Wala naman po sa aking hindi naman po problema po sa amin yun Hindi problema po sa akin yun. Ang importante po doon, mai-share ko po sa inyo, may bahagi yung pong ating pong nalalaman ukol sa pag-aalaga ng kalamansi. Sa tao na yun, gusto nilang tanggapin, nila tanggapin. Di ba? Wala silang magiging problema. Wala rin naman po tayong problema. Dahil yung ating pong kaalaman, nananatiling nandun yun. Hindi po mananakaw ng iba. Kaya nga kayamanan. Tingnan niyo po mga katribya, ang dami naman po ulit pong bulaklak ng pong ating kalamansi. Mula po nung natubigan pong muli, at syempre gumugusar pa rin po yung ating abono mga katribya. Ito hindi na po natin ito ini-spray dahil sa init na rin po ng panahon, di na rin po masyado mga insekto po ngayon dahil papunta na po mga katribya po doon sa yung bulaklak o yung bunga nito sa tag-ulan. Maalaga na po siya mga katribya po noong ulanan pagtungtong po ng Mayo. Kaya ito pong bulaklak po ng April, bagamat meron pa rin siyempre po mga insekto na sumasalakay, hindi na po tayo masyado ngayon nag-i-spray na. Dahil papalipat na po ng panahon natin at nakatikim po mga katribya po ng malakas po na ulan. Kaya iba po natin mga kalamansi, lalo po yung mga hindi po nakapag-alaga, siguradong mamubulaklak ulit po yun na mamumuti, nga. Kaya lang yung pong wala pong sabog na abono, malalaglag din po yung kanilang bunga, ang kanilang bulaklak dahil mahina ang kapit
Di kagaya po ng meron sabog ng abono, lalo na pagka yung organic ang inyo pong gamit, ay the best na talagang maganda. At nakikita naman ninyo ang resulta ng ating inaalaga pong kalamansi. Continuous ang pamumunga, continuous pa rin po yung kanyang pagbubulaklak. Meron sa ating mga nagko-comment, meron nagpapasubok, so magaling din po yung ganitong pataba, ganitong anire. Alam nyo po, talagang sa bawat tao, meron tayong kanya-kanya pong mga ginagamit. Lahat po ng rekomenda sa atin, puro maiinam, puro magaganda. Wala naman pong i-recommend po ang isang technician, ang isang nag-aalok po ng isang produkto na pangit, na siyempre hindi po mabibili. Pero pag halimbawa mga katribya, hinalok sa iyo, puro maganda maririnig mo. Kaya ginamit mo na, doon na kayo magkakaroon ng problema na. Dito sa ating mga katribya, bago po gamitin yung pong isang bagay, ako na po mismo ang sumubok, kami na po mismo ang gumamit, para kung sabihin man po namin sa inyo, meron kayo makikitang ebidensya, meron kayo makikitaan na sample. O halimbawa, dito po sa ating kalamansi na inaalagaan, na continuous ang kanya pong pamumulaklak, continuous din po mga katribya yung kanyang pamumunga. Bagamat matagal na po natin itong nasabugan ng ating pong abono, pero talaga magsasawa ka na lang na mag-alaga at mag-spray dahil po sa dami po ng nagiging bulaklak at buko niya mga katribya. Yan po yung isinishare po namin sa inyo para mayroon kayong idea doon po sa ating pag-aalaga po ng kalamansi. Malalaki na po yung bunga. Inuuna lang po natin po yung ibang mga pumipitas. Bagamat mababa po ngayon ang presyo ng kalamansi, pero after po ng dagsa na yan, tataas na naman po uli yan. Ganoon kasi mga katribya ang kalamansi. Pag marami pong dating, babagsak. Pag kukonti ang dating, tataas. Kahit saan naman po yun gulay, mapasili, mapamais, anumang produkto, lalo na pagkasibuyas, pagkad marami ang dating, automatic bagsak. Pag konti ang dating, automatic tataas. Ganyan ang kalamansi kasi gulay yan Kasama po yung mga katribya po doon sa mga pangunahing mga pangangailangan po ng mga tao na po sa palengke, hindi po nawawala ang kalamansi. Ang madalas po natin sinasabi po sa kanila, importante, meron kayong napipitas, meron kayong pinagkukunan ng bunga. Ang masama, mura na nga po yung kalamansi, pagkatapos wala ka pang pitasin, ayun, mas kaawa-awa naman yon, lalo kung hindi po ninyo inalagaan. Kaya advantage po ng masipag mag-alaga, meron kang mapipitas, meron kang palakihin, may bunga ka nga. Makukuha mo na rin niya mga katibya doon sa dami at pati na rin po doon sa laki. Ayan, malalaki na po ang mga bunga nito Nakatikwin naman tayo mga katribya po ng 1,100 ng mga nakaraan na tayo po makapagpapitas po ng kalamansi. Ito pa po yung kanya pong mga bulaklak. Ito yung kabukahan. Ayan. Tapos baka po mamaya meron pong mga nagsisipag spray pa. Sa bagay, hindi po namin kayo pipigilan mag-spray ng inyong pong kalamansi dahil siyempre diskarte na po ninyo yan. Tayo naman, nasabi lang po natin saan kayo po makakatipid, makakamenos na sa panahon ngayon, sa tindi po ng init, bawas na po ang ating pag-i-spray. Hindi na po kagaya ng dati na talagang tuwing ikatlong araw pag-i-spray mula sa paglabas po ng ating pong bulaklak. Pero ngayon, kung kasi po matindi po ang init ngayon, kaya po ang mga insekto talagang nagpapahinga rin naman sila. Dahil marami na rin pong mga namumulaklak ngayon, lalo na pagsapit na po ng Mayo. Kaya nga po yung August tsaka po yung September,
yan po yung panahon na talagang kabagsakan ng kalamansi. Kasi time po yan na paglipat po ng panag-ulan, talagang makikita po naman natin, pati po yung nasa paso may bunga. Nag-alaga, hindi nag-alaga, may mga bunga ang kalamansi. Ngayon naman, kung marami rin po mga nagsabay-sabay na pag-aalaga, maaga pong hindi po umulan, nakapagtigang po ang marami, tapos nakapagpabulaklak, namuti, sabi rin pong nagbunga, at natsyempohan po sa kanila pong mga gamot, ayun, sabay-sabay rin pong hinaharvest. Ngayon ay inuubos na po yung pong marami, kaya talagang bababa po ang presyo ng kalamansi. 700, 750, 800, pag dumaan sa ahente, 7. Pagka walang ahente, 8. Yan po ang kalakaran. Kaya kung ikaw po ang magiging direkta sa palengke, libo na ang magiging presyo ng iyong kalamansi. Pero doon sa iba naman na hindi po masyadong maraming kalamansi, ang tingin naman doon 100 ang presyo. Iba naman 120 ang kilo ng kanilang kalamansi. Ayun, dami pong bulaklak mga katribya. Nung isang araw pinuntahan natin ito, marami pong maliliit pa lang mula po nung ating natubigan. Ngayon malalaki na po ang kanyang bulaklak. Meron din po masisira po dyan. Di naman po lahat yan mga katribya magtutuloy, dahil meron rin po tayo mga bulaklak na talagang hindi po bumubuka, lalo na pag halimbawa ay medyo mahina siya. Pero ang laking bagay po nung umulan po ng malakas, dahil yung white flies natangay, nahugasan po pati yung dahon. Pero kung hindi po umulan, magkakaroon po ng mga lagkitan ang mga kalamansi. Kaya naman maobligado kang mag-spray. Eto yung kalatatay, malalaki na pong muli, pitasin na talaga. Ang ganda po ng kanyang pagka berde. Yan. Makikilap. Ang kagandahan po pagka may subo po ng organic, madalang mga katriba po yung may ganito, yung may tusok. Karaniwan po sa pagka po wala pong pataba pong organic, yung synthetic na gaya natin ginagamit, ay talagang halos 30% napupunta lahat sa reject. Ito magiging ganito. Pero dahil sa organic natin, tingnan nyo po, hindi po siya tusukin. Yan po yung isa sa katangian noong ating abonong tuklas. Kaya maswerte mga katribya po yung mga taga Luzon, dahil sila po yung nakaka-avail po noong ating bagong organic fertilizer. Sa Visayas, sa Mindanao, abot po ang kanilang request, kaya lang medyo malaki ang gastos kapag po dadalhin po doon yung abono. Iba na lamang kung magkakaroon ng partnership po doon si Sir Marvin para doon gumawa doon sa parte ng Visayas at sa parte ng Mindanao, mas mapapamura at mapapabilis ang paggawa ng abono sa lugar ninyo sa Visayas, pati na rin po sa Mindanao. Kaya lang, siyempre, hindi rin po kasi biro mga katribya ang paggawa po nitong ating abono, dahil marami rin pong sangkap na ginagamit po si Sir Marvin para doon sa kalamansi. Ngayon, na meron pong nagtanong, bakit daw ba hindi daw sinasabi po yung mga sangkap po ng abono noong ginagamit Sir Marvin? Baka hindi lang po siguro kayo nakatutok po doon sa ating pong vlog. Sinasabi natin po yung mga gamit na yan. Yung pong ating abono, may kasamang microorganism, may kasamang probiotic, may kasamang humid acid, mayroong kasama po siyang tae po ng paniki, mayroong silika, etc. etc. Marami po yan. Yan po ay pinagsama-sama po ni Sir Marvin. Kaya naman ang naging impact sa halaman, kaganda. Siyempre lalo na po doon sa ating lupa, dahil ang pataba po, yung organic na ginagamit po natin, ang pinalalakas po ang lupa, hindi naman po yung halaman. Kasi pag malakas po ang halaman, automatic lalakas din yung halamang iyong tatanim. Pag mataas, pag malakas ang lupa. Kaya nga. Pero pag mahina ang lupa po ninyo mga katribya, automatic pati yung tanim po natin mahina din, dahil wala siyang makakaing nutrition o sustansya
kundi yung ating yung lupa. Kaya doon sa lupa nakasalalay yung pong taba po ng kalamansi, ng gulay. Kaya pagka mahina po ang lupa, anong nangyayari? Nakasanayan natin, tatambakan ng maraming synthetic, maraming chemical. Tama ngang maganda ang halaman mo, kaya lang ang lupa naman natin, unti-unti naman niyang napapatay yung kanyang minerals, yung mga sustansya niya. Bakit? Nagiging acidic na siya. Yun po ang totoo nun. Pag acidic na ang lupa mo, darating ang panahon, maglagay ka ng maraming abono, hindi na kinakain ng inyong kalamansi ang patabang inyong ilalagay. Kaya nangyayari, ang kalamansi, naninilaw na siya. Kaya minsan magtatanong ka, bakit po ba naninilaw ang kalamansi ko? Naglagay ba kayo ng abono? Naglagay po. Marami naman po abono nilagay ko. Bakit po nagkaganon? Sabihin, ayaw nang kainin ng kalamansi ninyo ang inyong nilagay na abono. At ayaw na rin tanggapin ng lupa yung abonong nilagay ninyo kasi masyado na pong acidic. Para makain po yan, kailangan mag-iba tayo. Lagyan natin siya ng organic. Pero ito, hindi po siya ordinaryong organic na galing po sa tae ng manok o yung tae ng baka, etc. na kailangan mo i-decompose ng matagal at isabog mo sa lupa at gumusar po siya bilang isang organic soil. Ito po ay isang pamamaraan na napakabilis na kung paano po ang gusar po ng synthetic na mabilisan ang kanyang pagkain, ganun din naman po mabilisan din ang pagkain ng organic na ito ng ating bagong tuklas. Ngayon, doon po sa ating po mga kababayan, yan, pinakikita po natin sa inyo resulta nung pong ating pong ginagamit po na pataba na tuloy-tuloy pamumulaklak, pati na rin po ang pagbubunga. Kaya po napakasarap pong mag-farming pagka matsyempohan ninyo yung mga tamang gamit, tapos pati na rin po yung tamang insecticide ninyo pong gagamitin. Pag marami pong bunga kalamansi ninyo, napakasarap pong mag-farming. Sipagin ka, kahit anong presyo tamaan mo, pag marami kang mapipita, sulit, mawawala po ng pagod. Pero mura na nga ang kalamansi, nag-alaga ka, tapos nalaglagan ka pa ng bunga, nakakatamad mag-farming pagka po gano'n. Makita mo po yung kalamansi ninyong naninilaw, pagkatapos walang improvement na makita, parang sinasabi ng iba, walang nag-aalaga. Mukha yatang walang nag-aalaga sa kalamansi na ito dahil dilaw na itsura, iba naman nangangarilang na, iba natutuyo ang dahon. Ang reflect po noon nandun sa may-ari. Siguro pinabayaan ay kalamansi, pero hindi niya alam na yung kanyang ginagamit na abono, marami siyang ginagamit, naalagaan din, tinutubigan, kaya lang hindi na kinakain ng kanyang halaman. At yung kanyang lupa, sira na ang sustansya, wala nang mahitit yung kanyang kalamansi na buti o inap doon sa bunga. Pero pagka po maganda ang nagiging dahon, maganda ang nagiging resulta ng inyong kalamansi, sabihin, kinakain niya po ang ating abono. Yan naman po ang mainam. Ninyo, dapat ito, marami na po itong dilaw. 50-50 na dapat ito mga katribya kasi makikilap na sa ganito talagang takaw tusukin na po yan ng mga insekto. Yung mga ganyan, lagi na pong tinitira yan. Kaya iba karaniwan dyan ay nagiging 50-50 dahil tinutusok na po siya ng putakte. Pero dahil kinakain niya po yung ating organic fertilizer, hindi po siya ginusto ng mga insekto. Sabi siguro ng insekto, marami namang matatamis po ng mga kalamansi na gulay. Ba't ako rito magsisiksik doon sa pangit ang lasa? Baka para sa kanila mapakla. Tama nga, nalilimit po niya yung mga kagat po ng insekto. Ayun, no? Kung tutusin, dapat marami na pong kagat yan, marami na pong tusok, pero nakokontrol niya dahil po doon sa ating lagay na organic. Pagka pala ang ating kalamansi puro organic na po yung ating gagamitin, pati organic fertilizer, organic foliar, lahat po na ito may minus po tayo sa ating pong pag-i-spray. Makakatipid ka kumpara mo doon sa dati na ginagamit natin po yung mga synthetic na
abono, synthetic din po na foliar, hindi tayo nakakatipid sa spray. Miat-miya, spray ka ng spray. Pero ito, kahit dumalang ka ng pag-i-spray, lalo pag ganito malalaki na po ang bunga, hindi po siya takaw tusukin. Kagaya po doon sa nakasanayan natin. Ngayon, sabi ng iba, nasasabi mo lang ikakatribi yan kasi ikaw ang gumagamit O di, pwede nyo naman subukan para makita ninyo po ang epekto. Makita po ninyo yung gusar po sa inyong kalamansi. Tama yun kasi natural lang po talagang yun nasabihin natin kasi yun po yung ating nakikita sa video. Yun naman ang pinakikita namin at yun naman po ang totoo na nangyayari. Hindi po yan invento. Sabi nga noong may nag-comment, sobrang naman ang konyo doon sa nag-invento. Kumbaga, ang lakas doon ng ating impact. Siguro nakikinabang kayo, sabi ng isang nag-chat sa atin. Alam niyo po, katribya, hindi ko sasabihin sa inyo po yung address ni Sir Marvin. Barangay Kalibambangan, Cabanatuan City, puntahan po ninyo, dumirekta kayo doon, bumili kayo ng abono kung ako makikinabang doon sa kanyang pataba. Hindi ko sasabihin sa inyo yun. Kaya kung halimbawa, bakit natin sinasabi? Para makaabel kayo, makasubo kayo doon sa pataba ni Sir Marvin na meron tayong Pilipino inventor, kulang lang ng suporta ng ating pong gobyerno, pero kahit hindi pa siya masuportahan, yung pong husay at yung kalidad ng kanya pong pataba ay hindi po natin maitatapat sa mamahaling abono komersyal na galing pa sa ibang bansa. Yun naman po yung ating naipagmamalaki po sa inyo sa pamamagitan po ng ating pong vlog. Marami pong mga nakarating na abono sa iba-iba pong mga probinsya na malapit dito po sa Central Luzon o maging man sa Luzon, nakasubok. At yung mga nakasubok, isa po yung kanila sinasabi, mahusay at gusto po nilang umulit. Kasi kung hindi maganda po ang abono po na ating pong ginagamit, lahat mga nabigyan po ni Sir Marvin na yun, hindi na po bibili uli. Hindi na po sila gagamit. Bakit? Para rin pala kang synthetic na gaya ng gamit namin dati pero bakit umuulit sila? Bakit sila po ay mo-order pong muli? Kasi meron silang nakita na hindi nila nakita doon sa synthetic. Yun yung magandang balita. Kaya yun naman po ang aming sinasabi po sa inyo. Ayan, pitasin na po ito mga katribya lahat Hihintay na lang po tayo ng hudyat ng pagtaas o pagtinag ng pong ating kalamansi. Kaya doon po sa mga nagko-comment po sa atin, okay po doon sa abonong kanila pong nire-repair. Meron pong pinasasample. Tapos yung kanila pong gamit-gamit. Pasensya na po kayo mga katribya dahil meron na po tayong gamit na abono na maganda sa kalamansi. Hindi pangit naman po mga katribya po na hiyang na yung kalamansi mo doon sa patabang ginagamit mo. Gagamit ka pa ng iba. Maloloko, maleleche po kalamansi ninyo. Dapat ang palatandaan mga katribya, kung nakita ninyong approve yung abono na inyong ginamit at okay doon sa inyo pong kalamansi, hanggat umu-okay ang kalamansi ninyo, magbabago ng pataba. Bakit? Maganda ang kuwan, maganda epekto, maganda sa dahon, maganda sa bunga, malalaki ang bunga natin ng kalamansi. Marami kung magpabulaklak, marami rin pang magpabunga. Bakit sa susubo ka pa ng ibang abono? Yung ginagamit mo okay, approve ka na. Parang sabi nga nung iba, nasa kama ka na, lumipat ka pa doon sa wala sa kama. Sabihin, nasa banig, lumipat sa banig, nasa kama, naging nasa banig. Paatras, dapat maging pasulong tayo. Hindi lang po yung masubukan yung ating pong gamit na pinang-i-spray o kaya ipinilalagay sa abono, gagawin natin testingan. Hindi naman masama po magpa-testing po doon sa kalamansi. Pero pag nakita natin okay, kahit anumang pong klaseng abono yan, palagay pa natin mga katribya, hindi pa rin po makarating sa inyo po yung abono sa parteng Mindanao at Visayas. Dahil lahat ng mga abono po yung ginagamit, kung nakita ninyong approve at maganda sa inyo pong kalamansi, di wag na po ninyong baguhin. Yun naman po yung sinasabi natin sa ating mga katribya. Di naman po namin ipipilit sa inyo kung hindi ito okay. At nasa sa inyo naman, kung gamitin ninyo, hindi nyo gamitin, wala naman sa amin mawawala. Ganun pa rin kami, katribya pa rin. Magkakalamansi farmers. Kumbaga lang, sa amin, ma-share po namin, may bahagi
yung ating pong nalalaman. Nakita nating approve, maganda po sa ating kalamansi ang bunga, ang epekto, maitim, o ano po ang ibig sabihin, di dapat mas maganda pong i-recommenda sa ating kababayan. Ngayon pag halimbawa gusto pa rin nila yung kanilang nakasanayan na nakaugalian na, eka nga, wala tayong magagawa dahil sila na po may gusto nun. Ang sa atin, napaalam po natin sa ating mga kababayan kung ano yung mainam, kung ano yung hindi mainam. At yan naman, dokumentary naman po natin yan mula doon sa umpisa, paggamit, pati na rin po doon mga katribya sa pagpitas, pag-harvest. Wala pa tayong isang taong gumagamit ito ng ating organic, pero ang ganda po ng kanyang epekto. Dahil nag-umpisa lang po tayong gumamit niyan mga buwan po ng Agosto. Kaya yun mga katribya po yung ating status doon sa ating kalamansi. Hinam mo. Ay, walang ganong tusok yung kalamansi. Okay na. Sa dyan yung katabi ay maraming tusok. Yung malilito sa'yo. Okay naman, makakuha naman na siya. May mga sira, meron din mga buo. Pero maraming mga bulaklak. Bumaba. Kalamansi naman na yan pag nakaramdam na ko lumalabas sa bulaklak. Ngayon, hindi na tayo masyado nag-i-spray. Ano ba ang dahilan natin bakit hindi tayo masyado nag-i-spray na ngayon? Kasi kumaga sa kanin siguro ilipas na yung mga maninira. Dahil papunta na sa tagulan. Bebehinan mo. Madalang na rin nag-i-spray ngayon. Kaya nga, iba lang pagka merong white flies doon na mag-i-spray. Dahil wato sa manlaktita. Pero napapansin ko, okay naman yung mga buko. Ewan ko lang doon sa iba. Pero doon sa atin, maganda naman yung mga buko, mga bilog. Kaya nga yung organic natin, hindi siya kuha ng insekto. Hindi siya itlogan. Hindi nila gusto yung amoy nun pagka tumatalab na yung bisa nung ko, ang mga abono. Kahit mas doon sa bunga, dapat sa ganyan sa makikinis na yan automatic sinusundot lang mga putakte. Ilan napapansin ko sa kalamansi nating alaga. Hindi ko rin napapansin yun sa iba kung ano na mga itsura. Hindi, doon sa may kabilado, marami ng dilaw-dilaw na. Halos pagkakasabi rin ng bulaklak. Kailangan nun sa atin, kahit medyo magulang na yung kalamansi, berdeng-berde pa. Yun niya, hindi siya tako tusok eh. Pero yung mga kasabay nun, marami ng dilaw na kasana nakikita ka. Kaya nga po pwede pang iantala. Pwede pang iantalahin. Pagka yung ibang hindi ginagamitan ng abono ginagamit natin, ang ginagamit nila yung masintetic. Pagka halimbawa ay ngayon ipipitasin nila, pwede pang tumagal ng mga isang linggo mahigit yung ginagamitan ng organic. Na hindi pa makikita yung katulad na pumipitasin lang yung gumulang na. Karaniwan niya pag pumitas marami ng mga red eh. Marami lang. Gawa nga nung tusok na putak. Tsaka kuwan, agad duminipis yung balat ng kalamansi kahit maliliit. Pagkatapos pagka numipis yung balat at kuminis at hindi yung papinitas, araw-araw yun, unti-unti lumiliwanag yung sili na dilaw no. Yun yung tinutusok kayo ng mga putak. Sa primero yun bagyan mo lang mababanaan. Patawagan nyo may silay. Araw-araw tumitingkad yun. Nagiging dilaw na. Kaya pag inabot tayo sa linggo, kung sa 10 pipitas yung bagya pa lang sumisilay, pipitas kayo makakukuha ka ng isang dilaw, isang red bag. Pag inabot mo mga isang linggo yun, 3 na makakukuha mong dilaw doon sa 10. Parami na ng parami. Parami na ng parami. Pagka hindi pa pinitas yun, mag-50-50. Pag nag-50-50 na. Pag nag-50-50, ginabayaan mo pa, magbabaliktad na yun. Pagka nakasampo ka, 3 berde mo, 7 dilaw mo. Ayun, yan ang hirap no. Ganun ang nangyayari. Kaya doon nalulugi ngayon yung magkakalamansi. Ayun. Siguro, naghihintay sila ng presyo. Baka ikasakali tumaas. Mga. Gumisan, nakakatsempo.
Minsan aangat. Aangat. Yung halaga ng dilaw, Nagiging presyo ng yun ang berde. nagiging halaga ng presyo ngayon. Di ba, presyo ngayon ay 700. Pag umangat ang presyo, 700, dilaw lang. Eh, tiyempo-tiyempo naman. Tiyempo-tiyempo. Ngayon, kaya nga, patagalan sa tiis. Oo. Para matiis mo yung kalamansi mo. Ako, sekreto ko, hindi ko tinitingnan. Kasi pag tinignan mo, maaawa Kasi ka. tinignan ni maawak eh. Makikita mo yun, mukhang marami ng madilaw. At saka doon sa organic, napansin natin dyan, kumakapal ang balat ng kalamansi. Nagpaparang batang bunga. Oo, yun ang makaganda niya. Hindi siya kaagad na sumisilay. Kahit na matanda na yung kalamansi mo, matanda na yung puno mo. Nag-aakala mo, edad 5 taon lang yung bunga ng kalamansi. Hindi kagaya noong dati nating nakaugalian, nakasanaya. Oo. So, Basta kalamansi, mabuta sa saktong edad niya, kahit siya maliliit. Kikilap na yung balat no. Obligado na ikaw pitasin. Papunta na sa dilaw yun. Basta kumilap ang balat, ibig sabihin ng pitasin na talaga. Ngayon, pag pinalagpas mo pa yung mga araw, dadaan, unti-unti nga sumisil, nakakasilay. Doon siya naging reject. Doon nga, papunta na sa reject yun. Maganda rin naman yung medyo mababa ang kalamansi eh. Bakit? Marami kasi makikinabang ngayon. Maraming magamit na kalamansi Yung gaya ng makakonti nga pera, nabanggit yung ano. Nung makakonti pera, pagkakataon nila yan. Para masulit nila kalamansi. Para yung kinakain ng maraming pera, makakain din ng mga kukonti pera. Pabor naman yun sa kawad eh. Sa mamimili. Kaya huwag makuha niyo ibang nagtatanim ng kalamansi. Malulungko. Malulugi. Hayaan mo na. Hayaan mo naman yung kukonti yung pera yan, makatikim naman ng kinakain ng maraming pera. Pag nagmahal naman ng kalamansi. Pagka nagmahal ng kalamansi, ilang may pera nakakakain ng kalamansi. Titiis naman yung... Yung kukonti pera, tatanaw-tanaw, mali pa makahingi. Hindi, ang tinitiis ng mga mahihirap, yung dilaw. Oo, ayun. Ngayon, pati yung dilaw tsaka berde. Pati yung good ngayon, makakakain na rin sila. Makakabili mahirap. sila ng good. Dahil konti lang pera mo, makakabili ka na. Tsaka hindi, pabor din naman yun siyempre sa mga may okasyon. Ang dami-dami mga may okasyon ngayon. Yung man lang kami nakatulungan mo. Konti lang ang puhunan nila sa paghahanda nila. Makakabili sila ng mga sangka. Ng kalamansi. Di nakatulong yung kalamansi mo. Hindi lang yung puro matataas lang yun iniisip ng iba. Talagang gano'n. Paparte naman natin yung mga kukonti pera. Hindi naman po pwede panay tayo na lang. Kaya nga, give and take nga, sabi niya. Kaya kami, hindi sumasama loob namin kung mababang ganyan ang presyo. Natural lang talaga yun. Talagang baha-bahaga eh. At saka hindi. Pagka kasi sumagad na yung baba ng kalamansi, matutuwa na tayo, no? Ayun, nakatukod na nun eh. Tukod na kasi Ayun, sabihin, no? samantalahin na ngayon, ito ko konti pera, bumili na bumili. Dahil pag angat, Pag pagsipa na yan, yun. pag konti pera, hindi ganun makakabili. Dire-diretso na naman ulit pagtaas. Di ba, pagkasawa ka na hanggang mura ka naman siya. Kaya ngayon, marami nagkakasabay-sabay kasi hindi na po pwedeng antalahin. Ayun, nag-aapurahan sila ngayon. Apurahan na. Ay, iba ngayon, nakikiusap sa buyer, isingit na yung kanila. Oo. Dahil masama nalagay. Abuti na nga ka na lalo kaya bumagsak na kaya presyo. Kahit sa ganun, pagkakataon naman ng mga buyer ngayon baratin yung mga kalamansi nila. Doon nga sila nakakapagmalaki ngayon. Tsaka yung mga ahente. Malaki kita. Punuwi ka ako ngayon eh. Maganda kuha mo. Ganun lang kuha ko eh. Bukas ibigyan mo ako red bag, pipitas ako. Ganun yan. Mababang presyo na ibibigay ng buyer na, ng mga ahente. Baliktad kasi, pagka baba ng kalamansi, buga ng buga. Pagka naman tumataas sa kalamansi, pigil naman ng pigil. Yun ang tinatawag namin noon, na pagka papalusong, pumapalo. Pagka papahon, pinipigil. Ayun niya, kasi Yun ang tinatawag namin, palo sa palusong, pigil sa paahon. Pagka pabalusok, diretso. Pagka pababa ang presyo, palo na palo, apura na apura. Pagka naman tumataas, pigil ng pigil. Pagka tumaas pa ng tumaas. Ganun lang nangyayari. Kaya minsan, tiyempo-tiyempo lang din. Pag hindi maraming dilawang kalamansi mo, pwede pang yantala. Pwede pa. Hindi siya sa katangian ng kalamansi. Pwede mo antalahin. Hindi katulad ng ibang mga pananim sa lupa. Kamatis. Gaya ng mga kamatis. Sitaw. Oo, ayan. Sitaw, okra, mais. Basta dumating ang araw ng kapitasan niya. Pitasin mo na. Mabilit hindi, tanggalin mo sa puno. Hindi mo tinanggal, may irita yung puno. Kaya halimbawa, kamatis. Pag di yung pinitas, hinto na sa pagbibigay ng bunga yun. Yun na lang nakikita mo, yun lang ibibigay sa iyo. Dahil kontrolado na siya.
Hindi kagaya noong, kaya halimbawa noong sitaw, pag di mo pinitas, Ayun, gugulang na yun. magiging binhi na yun. Magiging binhi na yun. Pagka naman yung sito naman basta bumukol na yung buto, ayaw na mamimili. Magulang na ika. Kaya nga. Obligado magpitas sa kalamansi, pwede mo pa siyang idili. Pwede pa ang talahin. Saka hindi ka rin magtataka dahil may kasunod siya Oo. Dahil bulaklak pa rin siya ng bulaklak Ngayon, doon sa mga gulay naman, pag hinarvest mo, para ka lang naman ilang araw, mag-aararo ka na naman. Kaya nga. Tatanim ka na naman, wala ka pabiling binhi. Kaya yung po mga katribya natin na mababa kalamansi, huwag ka mo kayo malungkot. Dahil may pabor naman doon sa ating mga mamimili. Yung isang basher mo na nagko-comment na sinasabi hindi siya nakakapulot ng natututunan. Bakit nanonood doon sa'yo? Kaya pala sa may natututunan, bakit comment siya ng comment? Ibig sabihin, nakasabay-bay din siya. Niluloko mo lang yung sarili mo Sabi nga na sa subscriber ko, niloloko mo nga ka sarili mo. Panood ka pa ng panood, wala ka pa natututunan. Bakit Bilayas ka. Nagsitsiyaga ka, sumasakit ang tenga mo. Sumasakit ang mata mo sa panonood. Yan pala lang pala natututunan. Sayang yung baka nagbabayad ka pa sa load, sayang yung load na pinapanood mo. Babawasan pa yung load mo. Baka data pa yung ginagamit niya, mauubos yung charge na battery niya. Babawasan yung load mo. Nakapagtataka pa, siya pa yung unang-unang nagko-comment. Baka baka addict na sa papanood sa akin. Siguro, pagka hindi napapanood yung vlog mo, hinahanap. Pag nakikita naman, naiinis. Para yung naglilihi, ganun Ganun. Naglilihi, pagka di nakikita na paglilihan, hanap na hanap. Pag nakita naman niya asar-asar. Siya rin yung nag-comment na natural lang mamulak na kakalamansi, tag-araw Okay. Pag ikanatuwigan, tag-araw Okay yung mamulaklak. Huwag mo alagaan. Tingnan ko yung bulaklak na yun Bakit ako magbuko? Sige, subukan mo. Huwag mo alagaan. Tinan mo naman ako magtutuloy siya. Wala sabog ng abono. Magtutuloy yung bulaklak. Wala ka natututunan mo. Doon ka magtanong. At saka hindi, kino-commercial doon niya yung mga insecticide. Lagang mga nagsasabi ng mga gamot. No. Ayaw mo raw sabihin yung mga papatimpla. Yung mga gamot. Pumunta ka rito, tumasabi sa'yo, pwede bang commercial i-air commercial kung bumibili ka nga sa kanila ng mga abonong tindan nila, itong insecticide, hindi ka makatawad kahit 5 Tapos ay commercial mo yung kanila. Ano sila, suswerte. Tinan mo nga kamo yung mga TV commercial na yung mga network Hindi naman sila nagko-commercial ng ganyan mga gamit ko, wala silang makukuha, mahita. Para commercial siya, magbayad sila. Ayun. Tayo namang bumibili. Bakit ko commercial may mga produkto nila? Hindi mo naman yan nakukuha. Bumili ka lang ng gusto mong bilhin. Ngayon, kung gusto mong matutunan parang pagkitibra, pumunta ka rito, dito ka magtanong. Tsaka hindi yata marunong bumasa yata na message yan ng mga chat Manood ka rin sa mga comment na nagtatanong. Doon ka mamulot, kung gusto mong pumulot. Ayan. Kasi para po mga katribya sa kaalaman po ng marami natin mga viewers, mga nanonood, hindi naman po tayo nagko-commercial po ng ating mga samot-saring mga gamot na ginagamit natin na tinuturo po natin po yung ganitong timpla, pamamaraan. Kasi alam niyo, meron po magagalit at meron po diyang hindi pabor, meron po diyang hindi pa pabor. May pabor, siyempre pabor do sa mga ikukwento mo yung kanyang formula, yung kanyang gamot, do sa mga hindi. Ano sasabihin ng iba? Mas magaling ikay akin dyan, na mas mahusay ikay yun sa kabila ko dyan. Ang payabangan na iba dyan Lalo kung babanggit ka ng pangalan, sasabihin mo lang kwenta yun, huwag ka na kayong gumamit, no? Hindi magagalit niya yung may-ari, no? Kaya bakit sinisiraan mo ikay produkto nila kainam, no? Kaya nga yun ng iba doon sasabihin mas mahusay ka ito. Kaya kami hindi bumabanggit yung mga pangalan ng mga produkto nila. Ngayon, magtanong na lang kayo dito para makuha ninyo yung kumpleto. Gusto nyo, i-record ninyo. At saka hindi, gumamit halimbawa, meron man tayong ipakilala sa inyo na ginamit natin, nasubukan muna natin. Bago natin sabihin doon sa kanila, sa inyo. May ebidensya tayo. May polyar. Hindi pa naman natin nasusubukan yung kanilang gamit, yung kanila pong insecticide, bo-broadcast muna. Sobra naman yata ng
Akala mo malaki na binayad kay Katrina at mayaman na at ginawang commercial na kayo. Commercial na kayo. Yung pang-insecticide na ginagamit. Kaya hindi po kami palo doon po sa nagpapakita ng mga video na sari-sari mga insecticide ay pinakikita. Hindi po kami palo doon. Pero kadiskarte niya yun. Gusto niya ipakita, gusto niya pati ituro ko paano yung paraan ng paggamit. Wala naman po problema sa amin yun. Diba? Sa amin po kasi mga katrivia, gusto niyo pong matuto pagdating po sa pagtitimplan po ng gamot, welcome po kayo rito sa amin. Welcome po kayo pumasyal. Tuturo po natin sa inyo pamamaraan po ng paggamit. Hindi lang po itong tamang mga broadcasting natin, nasa e-commercial natin po dito sa aking YouTube, yung mga sari-saring mga gamot. Hindi naman po tayo nakakakuha po ng pabor sa kanila. Hindi nga tayo makatawad sa presyo eh. Permis na ganun para ng presyo nila eh. Sa sinabi presyo, na 5 di ka makakatawad. Ayun na ka talaga halagan yan eh. Pero doon po sa ating mga katribya, basahin lang po ninyo yung mga comment section. Nabanggit natin po doon yung mga pangalan po ng mga brand nila. Di lang namin broadcast po sa pamamagitan po ng ating pong vlog yung pangalan po noong kanilang mga gamit-gamit ng insecticide. Paano po mga katribya? Ito na lang po ang ating pong vlog. At siyempre, gaya po ng dati, ako po si Gabriel Bonang. Lahat ng tatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumbas sa kaymanan. Kasama po rin natin si Tatay. Ayan, hindi po tayo magsasawa mga katribya na mag-share po ng kaalaman hanggat nandyan pa kayo. Basta tingnan lang ninyo yung sinasabi namin, may ebidensya kami pinakikita. Hindi lang po hanggang bunga Hindi lang wento ng wento na wala namang wenta. Yeah. Kaya lahat po natin ginagamit, mga katribya, pati po yung pag-aalaga. Hello! Meron po tayong pinakikita pong video. Hello! Paano mga katribya? God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!